kami. Wala. Masinggan na kami, Labs. Morning. Good morning mga kaalipin. Nangikal po tayo, kape tayo. Coffee. Ay, shit. Galing. Tapos, pandilimon with Ay, labo yung nasa taas. egg beetle. Hindi naman kasi binati ito eh. Kumbaga ano, parang ginanong-ganon habang sa kawali ako nagaganon-ganon eh. Kaya subukan nyo yung ganon pag nagluto kayo. Huwag nyo munang ganon-ganonin. Paghulog nyo sa kawali, halimbawa, gagamitin nyo dalawang itlog. Ihulog nyo yung dalawang itlog. Tapos saka nyo ganon-ganonin sa mismong kawali. Tapos bago siya mawala ang init, ay patay nyo na may konting init. Pero sakto yun, yung pagkaluto nun, yung gasol, para nakakatipid, patay nyo na may, yung natitirang init ng kawali, yun pa yung magkukumplete ng luto ng itlog. Tapos, maganda. Parang may bits silang ano, yung parang medyo hilaw pa, pero hindi naman hilaw, luto naman na, yung malambot ang itlog. Kaysa yung parang binati nyo na, tapos ihulog sa mainit na mantika para magtututong ang gilid. Magtututong yung gilid ng itlog. Ganon-ganon ninyo. Pwede rin. Parang, ano bang tawag dito? Egg brittle. Hindi egg omelette, hindi din egg torta. Parang, ganon-ganon mo sa kawali mismo. Tapos, mga after 1 minute, patay mo na yung kalan. Yung natitirang init ng kalan, yun ang magkukomplete ng luto ng itlog. Tapos, saka nyo nalalagyan ng konting asin. Thank you so much. Galit na. Reklamo naman ng misis ko, tabang daw. Kasi wala ako nilagay na asin eh. Parang kontento na ako sa lasa ng ano. Parang may sariling lasa naman ng itlog, di ba? Kahit di mo asinan. Tapos meron kaming pandilimon with coffee. May binibilihan kami rin ito pa kong bakery na ano. Ang sarap ng pandilimon niya. Hindi siya yung parang puro hangin. Yung ano siya, yung siksik ba siya, yung parang makunat-kunat mo kinagat mo. Doon na masarap sa pandilimon eh. Hindi yung kasi di ba may mga pandilimon na pagkat mo puro hangin. Ito parang baga solid siya, yung pag kinagat mo para makunat-kunat. Kasi ano, medyo toasted siya na solid na harina, hindi yung dinaan lang sa hangin. Bagay sa itlog. Ito, ayun na, yung ano na paubos ako. na yung itlog. Mabilis na ako, love you. Pandilimon na lang makikita. Oh, ayan, yung snow. Mama, pandilimon mo. Sa'yo yan, di ba? Hinati ko na nga tayo, tag-isot kalate tayo. Oh, shit. Akin na rin to? Sige. Hello. Oh, snow. Oh, shit. Tapos konting-konting mantika lang. Halos pa lahat ng kutsara. Okay lang si... Parang may pampakintab lang yung kawali nyo. Mas the best ko paglulutuan nyo yung ano, yung non-stick. Non-stick. May mga murang non-stick na ngayon, maski sa DIY eh, makakabili kayo. Hindi kaya dati ang mamahal ng non-stick eh. Ngayon meron ng mga mura, mas nga sa ataw meron ka mabibili. Pang ano lang, pang itlog lang na mga pagdalawang itlog lang na ano. Kasi nung time na nagsa-Saudi ko doon, ang mahal ng mga non-stick eh, yung mga tipal, pinagbibili ko sa Saudi. Tapos nung paglipas ng mga pag-uwi ko dito, paglipas ng mga 2 taon, naglabasan yung mga medyo mura lang na ano sa yan sa mga ataw kahit saan diyan sa New ano ba yun sa magsize ano, New World ba yun? New World, oh, doon ang dami ko mga mabibili doon, ang gaganda. Tapos sa Novo, may mga na mga mura lang. Okay din naman, di rin naman dumidikit. Dati, ang mamahal lang pinagbibili ko sa Saudi na non-stick eh. Kaya yung sinasabi-sabi lang, pangit yan, China yan. Hindi natin alam. Although nakasira ng business ng mga mayayaman yung mga nilalabas ng China at China nila. Malaking tulong din ng China sa mga mahihirap eh. Kasi tingnan nyo, pumunta kayo ng Novo, ng New World, halos karamihan puro China. Pero makakabili na tayo ng dating mga mahal na hindi natin mabili natin ngayon. Naglabas ang mga version ng, halimbawa, yung mga tipal, ang mamahal dati yan, mga France yan eh, yung nasa Saudi ko. Mga non-stick, ang mahal na. Ngayon, naglabas na yun ng China ng ano,
halos nakuha nila. Hindi naman nila kuha yung quality, halos kuha nila. Tapos halos ang naging presyo kalahati. Doon ka na. Kahit na medyo hindi naman siya masyadong quality. Medyo quality naman. Kalahati naman ang presyo, saan ka pa? Yung mga non-stick na yan. Mahilig kasi bumili ng mga kitchenware, mahilig ako magluto eh. Pag-uwi ko mga naman ng kahong kupul, mga kawali, may mga sandok. Oh no! Iwachili na lang sila! May inuwi pa akong 2 pares na kutsarang makakapal na stainless noon. Meron din naman pala dito sa atin, mas mura pa. Yun na nga yung gumawa yung mga version ng mga sinasabing mga made in China. Pero almost quality naman. Pwede na rin gamitin ng mga taong medyo sabihin natin medyo kapos ka sa pambili. Makakabil ka. Hindi pagka medyo marami ka ng medyo pinagkalooban ka ng pagkakataon at magkaroon ka ng pambili di bumili ka ng gusto mo yung mas mahal. For the meantime, bilhin mo na muna yung avail lang ng pera mo. Ano? Pati nga yung mga kawakawalan yung stainless dati, sobrang mamahal ng mga yan mga France para sa mga gawa niyan Ngayon, di ba, may mga labas na rin ng mga gawa ng China. Medyo nakakabili na tayo. Parang meron ding siguro naman sinabing advantage. May konting advantage sa mga mahihirap. Siyempre nanalo sila! No! Total gamit lang naman yun, hindi mo naman kakainin yun eh. Ang medyo Oo. nag-iingat lang ako ng mga hindi naman sabi ng mga made in China, yung mga Ganun siya, pagkain masyado kong binubusisi. Pero sa mga gamit lang naman, pwede lang naman yun. Masyado kong binubusisi pagkain made in China. Pagkain kasi papasok mo sa tiyan mo yun eh. Pero pag mga gamit-gamit lang, pwede lang yung mga spatula nila ng mga plastic. O di ba? Pwede na yung mga nila. Non-stick nilang lutuan ng hotdog dati, yung meron kaming ganoon yung parang siya na ipapatok mo siya ng ganoon sa kalan, tapos pag uminit doon mo lulutuin ng hotdog para sa magi-grill, pero apoy lang ang gagamitin mo. Pero non-stick yun, papaikutin mo doon ng hotdog. Ang mahal-mahal dati ng ganoon. Naglabas sa China ng ganoon, parang pinattern nila, patented. Hindi lang, siya card. Halos kalahati ang presyo. Hindi nakabili ko kasi dati matagal ko nang tinatarget yung, kaso ang mahal-mahal, di ako makabili. Nung naglabas ng China, di nakabili ko. Wala lang, parang ng hotdog, lutuan ng hotdog. What's up mga kapetals? Welcome naman nga sa panibagong araw ng buhay ko. Bali ngayon nga, paalis kami at dala na naman namin ang ating bahay dahil nga kasama ang batang mayaman. Ay, hindi. Tapos bumili pa ako ng isang set ng kutsilyo ng yung Solingen, kasi Solingen, di ba, Germany yun. Mahal-mahal. Naiisip ko ngayon. Dito ngayon, punta ka lang dyan sa Ataw, ang gaganda naman ng kutsilyo ng mga made in China, di ba? Ba't kailangan mo bumili ng sobrang mahal? Matatalim din naman. Nainganyo kasi ko sa kasama ko eh. Mga pinagbibili ng mga Solingen eh. Siyempre nasa Saudi ka, may pambili ka, parang hawa-hawa. Isang set na Solingen yun, siguro mga 7 kutsilyo. Wala din naman, naluma na rin naman. Kahit anong nun, lahat ng bagay pauwi yan sa pagkasira. Kaya huwag ka ng sobrang mahal. Lahat ng material na bagay dito sa mundo, puro pauwi sa pagkasira yan. Kahit anong mahal ang bili mo dyan. Kaya be practical ka na lang kung ano yung medyo avail mo naman, medyo may quality naman, yung lang ka nang maghangad ng sobrang mahal. Kasama ko nga ron di bumili ko ng parang libangan lang. May nabili kong gitara doon sa China lang. Siyempre libangan po nasa Saudi ka, lang ang bili ko ron, parang 99 real, made in China lang, wala pang 100 real. Yung kasama ko nagpapaturo sa akin, sabi ko, bili ka ng sarili mong gitara para pag tinuturo kita, di-demonstrate mo,
may hawak kang gitara para madali ka matuto. Sa kahiligan ko sa magandang gitara, mahal na gitara, sinamahan ko siya. Ang pinabili ko sa kanyang gitara, Yamaha. Ito kakubilin mo, oh. Maganda oh. Yung Yamaha, alam niyo kung magkano? 300 real. Kumbaga yung pangarap ko makabili ng ganong kamahal na mga gitara. Sa kanya ko ibinunton doon sa kasama ko. Pumatol naman, bumili. Eh di ang ganda ng gitara niya. Kaya nga lang 300 real. Ang ganda naman ng tunog. Yamaha, alam ko China lang yun eh. Kasi ang original na Yamaha talaga inaabot ng mga Fender Yamaha, mga $300 ikumpara mo sa 300 real. Pero mahal pa rin kung tutuusin. Kasi yung nabili kong China, ano lang eh. 99 real lang eh. Eh, sa pagka-obsess ko sa mga quality ng mga ano, yung mga video mahal, sa kanya ko binunton. Gusto mong turuan kitang gitara ka ako, bilhin mo yung yan yung maganda tunog para matuto ka, yung Yamaha. Yun ang binili niya. Tapos medyo nahihiram-hiram po sa kanya, di ang sarap ng tugtog. Minsan siya yung mahawak ng China, minsan sa akin ng Yamaha, palitan kami. Di nakahipo ako ng original na Yamaha. Eh, kumaga parang inano ko lang sa kanya yun, parang kasalanan pa rin kasi parang binuyo ko siyang bumili ng mahal. Pero tinuruan ko naman siya. Parang alam, marirealize na rin yun na buti na lang inano ko ni Kuya Remo na bumili ng ganitong magandang gitara. Kasi pagka natuto ka na mag-gitara, matutuwa ka na sa mga quality na gitara. Pag nag-uumpisa ka pa lang, okay lang yung mga mumura-murain. Pero pagka yung marunong ka na, ang hinahanap mo yung quality na. Yung gusto mo ba yung magandang tunog na, hindi mawawala yung ganun. O di pag magaling na siya, maganda tunog ng gitara niya. Baka mas maganda pa nga siya, mas mahal pa ron pag magaling na siya. Pero tinuruan ko siya, natuto siya. Ang unang tinuro ko muna sa kanya, bumili ng maayos na gitara. Ng mahal. Parang ano din eh. Parang kasalanan din yun, ano. Tinuruan mo siyang gumastos ng mahal. Eh kasi yun talaga ako kasi gustong gusto ko rin naman bumili noon, kaya siyempre noong time na yun ang pinag-aanohan ko yung pagpapadala sa pamilya ko, pinagdataanan ko yung may maipadala ko buwan-buwan. Yeah. Yung iba nakabili ko pero yung ibang gusto ko hindi ako nakabili, yung mga sobrang mahal ng ganun. Gusto ko sana bilhin nun yung Fender at saka yung yun nga, yung Yamaha na yun. Kailan naman mo? Baka naman 100 na yan. Hindi pa. Anong 100 na? Ilang minutes na? Kaya ngayon, kung nasaan ka man, kasama ko sa trabaho si Eric Chan, sinamahan kong bumili ng gitara na magagamit niya naman yun dahil pati yung tiyuhin niya mahilig din mag-gitara eh. Baka matuwa pa ang tiyuhin niya pag nakita yung gitara niya na Yamaha na yun eh. Pero ang original talagang Yamaha na talagang sobrang mahal. Baka mamangha ka pa pag yun talaga binili mo, $300. Eh yun, ano na yun, mga mura na yun ha. Sa ano ng mga gitarang mga branded ha. Meron pang inaabot ng mga $100 yung mga Taylor. Eh yun, talagang matitindi na yun. Pero yun, yung inalo ko sa kanya, 300 real lang. Yung time na yun, ang real nun, 13 pesos. Kaya medyo mahal na rin. Eh may nabili ko, ano lang eh, 90 real lang. Siguro ngayon magaling na yun. Kung shoutout sa'yo, kasama ko sa Saudi na tinuruan ko mag-gitara, kung sino ka man. Alam mo na yun. Yung binili natin, Yamaha. O ngayon, matutuwa ka dyan sa inano ko sa'yo dahil maganda yung tunog ng gitarang binili mo. Tapos sabay din kami bumili ng TV no. Bili kami ng PD. Punta kami ng Alcobar. Sa kwarto kami, tigi sa TV namin eh. Oh, diba? Oh, sige guys, hanggang dito na lang ha. At kaya nang dati. Kuya Raymond Vlog. Keep safe, keep healthy. Always trust God. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po for watching. Gusto ko Breakfast. Gusto ko pa. Tapos ka na? Tapos na ito, papakain ko na. Guys,
For correction lang po, medyo nagkamali ako kanina sa sinabi ko, yung sinasabi ko yung sobrang mga mahal na gitara, hindi pala $300, ratio from $300 to $1,000 ang ibig ko sabihin yung mga Taylor. Yun ang sinasabi ko, mga sobrang mahal. Yung $300 to $1,000 yung mga Taylor, pero sobrang gaganda ng tunog nun. Kasi nagkamali ako kanina, sabi ko $300 tapos pababa $100, parang mali nagkamali ako eh. Yung nabili ng kasama ko, 300 real, pero merong mahal pa talaga doon yung mga semi-original na Yamaha na $300, pero yung mga Taylor may ratio pa ng mga $1,000 yun, pero sobrang ganda naman ng tunog nun. For correction lang, sumingit lang. Sige guys.